Hi guys! Matagal-tagal din ang huli tayo nagkaroon ng discussion dito sa aking munting channel. For today's video, magdidiscuss lang tayo ng ilang mga pagbabago pagdating sa ating pag-i-invoice. Welcome to my channel kung saan dinidiscuss natin ang ilan sa mga tax filing concerns and other accounting related concerns. Tara, pag-usapan natin ang topic na to. Last April 11, 2024, ang ating BIR ay nagbaba ng implementing guidelines kung saan ito ay amended by Republic Act 11976 or mas kilala na natin na Ease of Paying Taxes Act. Ito ay implementation para sa pagbabago ng registration procedures at invoicing requirements. Pero sa video na to ay didiscuss lang po natin is with regards to sa invoicing na requirements. Para po mas madali nating maintindihan, balikan po natin yung lumang guidelines natin. Sa lumang guidelines po natin, kapag ang business or ang seller ay nag-o-offer ng purely services, ang kanilang resibo na gagamitin para i-issue sa kanilang mga customer ay official receipts. Habang po ang mga businesses or ang seller na nag-o-offer ng may physical product or mga goods na tinatawag, ang kanilang resibo na gagamitin ay ang sales invoice. Sa madaling salita, ang ating principal receipt noon sa lumang guidelines ay sales invoice at official receipts. Pero ngayon sa bagong implementing guidelines, ang ating principal receipt ay mananatili na lamang sa sales invoice or sa invoice. Pag sinabi po nating invoice, it is a written account evidencing the sales of goods and services issued to customers in the ordinary course of trade or business. Pag sinabi po nating invoice, kasama na po dyan yung mga sales invoice, commercial invoice, church invoice, or service invoice, or yung iba, principal invoice ang nilalagay. Ang ating principal invoice ay categorized sa dalawang klase, isang VAT invoice at isang non-VAT invoice. From the word itself, ang VAT invoice ay ginagamit ng mga VAT registered, habang ang mga non-VAT invoice ay ginagamit ng mga non-VAT registered. So, i-discuss natin yung VAT invoice. Sa VAT invoice, it is a written account evidencing the sale of goods, properties, services, or leasing of properties subject to VAT issued to the customer or buyers in the ordinary course of trade or business, whether cash sales or account or yung mga pautang. It shall be the basis of the output tax liability of the seller and the input tax claim of the buyer or the purchaser. In other words po, kapag hindi po naka-VAT invoice yung ating mga resibo na galing sa ating mga supplier, kung tayo ay VATable na customer, hindi natin pwedeng gamitin ito as source of claiming of input tax. Ano ba yung input tax? Ang input tax, ito po yung mga VAT galing doon sa mga purchases natin na pwede natin gamitin pambawas naman sa pagbabayad natin ng ating mga VAT payables. Sa seller side naman, yung VAT invoice naman, ito yung magsisilbing valid documents niya in reporting ng kanya mga output tax. Yung output tax po na tinutukoy natin, ito po yung mga VAT galing doon sa sales natin ng goods or ng services. Ano naman yung non-VAT invoice? Actually, parehas lang naman din sila ng purpose ng VAT invoice. Ang pinagkaiba lang nila, si non-VAT invoice, ini-issue ito ng isang seller or ng business na hindi subject for VAT. Pag sinabi natin not subject for VAT, ibig sabihin yung registration niya ay hindi pumasok sa qualification na maging VATable. So, lahat ng kanyang ibebenta, whether in sales man niya ng services or ng goods or ng property, basta hindi siya VATable, wala siyang VAT na kasama. So, kung kanilang mga customer ay bibili sa kanila, hindi pwedeng gamitin yung non-VAT invoice for claiming naman ng input tax. Pero, ang bearing naman nito sa seller side, yung non-VAT invoice, ito po yung magsisilbi na valid document naman po ng reporting ng inyong mga sales of goods, services, property para po sa pagde-declared at pagre-report ng inyong mga percentage tax liability. Stated din dito sa ating RR 7/2024, ang invoice daw ay may also serve as a written admission or acknowledgement of the fact that money has been paid
or received for the payment of goods or services. Ngayon na magtatanong naman, di ba mag-i-issue rin tayo ng invoice kapag pautang pa lang yung ating naibenta? Diyan po papasok naman yung paggamit natin ng mga supplementary documents. Ano nga ba yung supplementary document? It is a written document other than sales or commercial invoice which serves as a source of accounting entries in the book of accounts. Ito yung mga dati pa, yung DR, collection receipt, acknowledgement receipt, debit memo, credit memo, at ngayon pabilang na rin po sa supplementary receipts ang ating official receipts. Yes, tama po kayo ng pagkakarinig. Ang ating mga official receipts na noon ay part ng principal receipts ay magiging parte na lamang siya ng supplementary receipts or mga supporting documents para doon sa ibang transaction na related sa ating invoices. Ito common na tanong sa akin, para saan pa magsusupplementary receipts pa kung meron naman tayong principal receipts? To make it clear po, ang ating supplementary receipts po ay ginagamit para po ma-document yung ibang transaction na related doon sa principal receipts. For example po, ako po ay merong customer at pinautang ko siya. Para ma-document ko po yung naging sales ko, kailangan ko po mag-issue sa aking customer ng sales invoice kahit po pautang lang ito. Ito pong sales invoice na to ang magiging source documents ko para naman po sa recording ko ng transaction ng sales papunta sa aking book of accounts. And kapag na-receive ko naman po yung payment galing kay customer doon sa pinautang kong invoice, hindi ko na siya pwedeng isyuhan ng panibagong sales invoice. Bakit? Kasi pwedeng madoble yung magiging declaration ng kanyang expense, tapos sa side naman natin, isa lang pala talaga yung sales natin. So, magiging possible na tax exposure pa siya. So, para magkaroon ng documentation, yung pera na pumasok sa'yo, ang gagamitin mo na ngayon ay either doon sa isa sa mga supplementary documents like official receipts, collection receipts, cash receipts, acknowledgement receipts, para lang ma-document yung pagpasok ng pera. At yung document na yun naman po yung magiging source documents nyo papunta po sa recording ng book of accounts. Ayun, explain naman natin sa side ng ating customer. Kung ikaw ay customer at naka-receive ka ng kahit anong klase ng supplementary receipts to support your payment doon sa binayaran mong sales invoice or commercial invoice, hindi naman to pwede maging part or document para sa pag-claim mo ng input tax kung ikaw ay vatable. Bakit? Kasi hindi siya subject for claiming ng input tax kasi secondary lang siya. So, supplement, ibig sabihin, supporting documents lang siya para doon sa ibang transaction ng ating principal receipts. So, sa principal receipts pa rin, which is si invoice, siya pa rin talaga ang ating primary source documents para sa pag-claim ng mga input tax kung ikaw ay VAT registered. Ngayon, dumako naman tayo doon sa invoicing and accounting requirements para sa mga VAT-registered persons. So, na-explain na natin kanina yung mga VAT-registered person, ito yung mga vatable ang registration. Na kapag nagbenta sila, automatic lahat na ibebenta nila sa kanila mga customer ay with 12% VAT. At kailangan din nila mag-issue ng invoice na may nakalagay na VAT invoice. And ito naman yung information na kailangan natin makita doon sa VAT invoice natin. Una, yung statement na yung seller ay isang VAT registered. Kasunod nun yung kanyang PIN at yung branch code. Then, pagdating naman po sa amount, doon sa bandang baba ng invoice, dapat naka-elaborate or naka-detail yung mga amount na binayaran ng ating buyer. Wherein, dapat naka-separate yung amount ng VAT or yung 12% VAT. Naka-separate din yung amount ng vatable sales nila or yung net of VAT. Tapos, kung meron din sila na mga zero rated and VAT exempt pinagbentahan, dapat ilalagay din nila doon. So, para ma-figure out ko, mamaya ipa-flash ko dito yung sample. Then, sa pag-i-invoice din, dapat naka-indicate din yung date of transaction, quantity, cost, description ng goods or services na ibinenta natin. The same time, dapat fully filled up natin yung ating mga invoices na i-issue. Yung name ng ating customer, TIN nila, tapos yung business
line of business. Usually yung line of business doon sa hinihingi sa invoice, kahit yung registered name na lang din or yung trade name niya, pwede na yon. Then yung other required information under this section ng RR7 2024. Ito yung example naman ng ating VAT invoice. So, yung name ng isang seller nasa taas, yung address niya. Ito rin yung sinasabi ko, kapag VAT registered ang inyong seller, dapat may nakalagay siya na VAT registered. Kasunod nun yung TIN at yung branch code ng kanyang TIN. Then, dito naman sa bandang medyo unahan is yung name or details ng kanyang buyer, ilalagay niya dyan. Dapat complete din yan, yung date, yung pangalan, yung TIN, as much as possible kung may TIN. Pero may iba kasing customer, alam naman natin na hindi nagbibigay ng TIN, kahit yung pangalan lang, ano yung address. Then yung business style, usually naman kung ano lang din yung pangalan nun na registered name or yung trade name, pwede na yon ang ilagay natin. Then sa bandang gitna ng ating invoice, makikita po natin yung details naman ng pinamili sa atin ng ating mga customer, yung quantity, yung unit. Yung unit na tinutukoy naman dito is kung per piece ba siya, per box, per kilo. Then yung articles or yung particulars, ito naman yung description ng item or ng services na binili, yung unit price, and then yung amount. And then yung sinasabi ko sa inyo na dapat naka-elaborate doon sa baba yung mga amount na binayaran ng inyong customer, ito po yon, yung total sales na VAT inclusive or yung gross amount na ilalagay nyo kung magkano yung total amount ng invoice. Then i-elaborate nyo magkano yung VAT or yung 12% VAT na babayaran, magkano rin yung net of VAT o yung amount na wala pang VAT, and then yung total amount due dapat parehas doon sa total sales with VAT inclusive. And then kung meron naman kayo kasi hindi naman lahat pare-parehas ng registration, so may mga ibang registration na VAT exempt, meron din naman na mga zero rated ang VAT or 0% yung VAT. So kailangan natin silang i-elaborate kung saan siya klase ng benta, kung vatable sales ba siya, VAT exempt ba siya, or zero rated. Dapat fully filled up at tama yung pag-filled up natin ng invoice. At dahil nga na-discuss na natin ngayon na ang invoice na lang ang nag-iisang magiging principal receipts at ang official receipts ay magiging bahagi na lamang ng isang supplementary document, ang common na tanong ngayon, paano naman yung mga unused official receipts natin? So ano yung dapat nating gawin? Kasama rin po dito sa regulation yung mga action to be taken natin doon sa mga unused official receipts natin. Una, kapag si taxpayer ay nakapag-decide na gamitin yung remaining official receipts niya as supplementary receipts. Ito, all unused and unissued official receipts may still be used as supplementary document until fully consumed, provided that the phrase, "this document is not valid for claim of input tax." Ngayon, pwede pa rin naman po natin gamitin hanggang sa maubos yung official receipts as part na ng supplementary receipt, basta make sure lang po natin na meron tong stamp na "this document is not valid for claim of input tax." Para po yung mga vatable na customer nyo ay hindi to gamitin as valid documents na pag-claim nila ng VAT from purchases. Ang next option naman is si taxpayer ay pwede pa rin gamitin ang remaining na mga unused official receipts as converted into sales invoice or invoice. Paano? As stated in RR7 2024, for ease of doing business, taxpayer shall be allowed to strike through the word official receipt on the face of the manual and loose leaf printed receipts and stamp invoice. So, kailangan may stamp siya na invoice. Pagka strike through mo yung word na official receipts, mag-i-stamp ka ng word na invoice. Actually, very specific po itong implementing rules. Wala po silang binanggit kung pwedeng sulatan. Naka-specific po siya as stamp. So, kailangan natin magpagawa ng stamp na nakalagay invoice para magamit po natin yung remaining na official receipts. And ito po ay pwede natin magamit yung ganong process until December 31, 2024. Ang downside lang po nito, kapag lumagpas po ng December 31, 2024 at marami pa rin po kayong official receipts, kahit po na-stamp po ninyo ito into invoice, hindi na po siya magiging valid as principal receipt
automatic consider na siya as supplementary receipts at hindi na siya pwedeng for claim ng input tax para sa mga VAT registered na mga buyer. Ngayon naman, meron din reportorial requirement para sa unused official receipts na gagamitin as sales invoice. Ngayon, kailangan po natin mag-submit ng inventory list para sa quantity ng mga official receipts or unused official receipts na i-convert natin into invoice. Meron tayong 30 days allotment upon issuance ng RR7 2024. Actually, na-extend to until July 31. So, hanggang July 31, meron tayong deadline para sa submission ng mga official receipts or unused official receipts na i-convert natin into sales invoice. Pero kung wala naman, magpapasa lang din tayo ng inventory at for distraction na lang siya. Tapos, mag-a-apply na lang tayo ng panibagong ATP para naman sa sales invoice. And that's it. Napahaba na naman po ang ating discussion para sa video na to. Pwede rin po kayo mag-comment dito sa aking YouTube para sa mga gusto nyo po pong i-content ko. At pwede rin po kayong pumunta sa aking TikTok account para sa mga mabilisan at short video explanation na mga concern ninyo. Click nyo lang po yung bio ko at makikita nyo po yung link ng aking TikTok or yung account ng aking TikTok. So, thank you!